At ang trabaho nyo ay? Kami po ay operator po ng isang company po. Okay. Ako po taga-final inspection, yung asawa ko po sprayer. Okay. So of course, katulad ng sinabi mo na sometimes medyo nakakapag-absent ka. Kayo pareho, natural, dahil iniintindi nyo rin kung paano kayo makakuha ng tulong sa iba, diba? So, ayun mga kaibigan, napakahirap po yung sitwasyon nila. I mean, considering po na ganun na yung bata, pero mas mahirap po talaga yung sitwasyon ng mag-asawa kasi kung ilagay po natin yung sarili natin sa kanyang sitwasyon, napakahirap po talaga. Para bang meron ngang trabaho sa kanila, pero sometimes nakakapag-absent. Tapos, yung iba naman, may trabaho, pero they're taking them for granted. Tingnan mo nga naman. So, I mean, that means to say na kung anong meron tayo, kung anong man trabaho na ibigay sa atin, we have to really take care of it. Hindi yung, andyan naman ang trabaho, bahala na, di ba? Pero sa kanila, andyan ang trabaho, gusto nilang gawin, 'di ba, yung trabaho para ma-sustain yung kanilang yung kanilang pamumuhay, pero dahil lang po sa kakulangan din ng time na ibubuhos sa bata na to, so para bang na-divide yung attention sa work at saka sa bata. So talaga napakahirap po. Kung tutuusin, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan. So the only way would be if we are going to unite each other and give our contributions and share in order to have this problem be solved as soon as possible. Sana naman malusutan na itong ganitong klaseng para bagyo, 'di ba? Para bang calamity na dumating sa buhay nila. Napakahirap po talaga. If we're going to put ourselves in their situation, I don't know if how can we really deal with it. Me myself, I cannot even think of how can I deal with it. I've helped a lot of people before, but not in this kind of situation. This is a very, very serious condition. And of course, putting myself into this kind of situation, I mean, this is a big responsibility. But it's because she came to me and asked for help. So I cannot say no, because since I have my own Mystica Charity Foundation and I've been helping a lot of people already, and here she is having this situation and I would turn my back away from them, for me, I would feel very, very guilty if I would do that. So, if I am being used by God in order to help her, in order to help them raise some funds so we can save this child, let's give her a chance to live. Because as you can see, she is beautiful. She looks very, very energetic. My God, we can do something about this. I've seen a lot on YouTube and, especially with this kind of situation, I have searched a lot about this, and once they have the surgery already or the transplant, and after seeing all these babies who have this kinds of sickness, my God, it's a miracle. So let's do something for this. Let's do a miracle for this. This is just another child who has this kind of sickness, and I'm sure we can do something about it. Okay. To all my friends in Facebook, especially to Aris Belleza Navarro, I've been talking to him last night. I told him that I didn't go to my show because, I had to focus on this. I really wanted to help this kid, and as soon as I told him about this situation, and he said he's willing to help. So, to Aris Belleza Navarro and to your friends in Saudi, please don't hesitate to give your help and share your support to this kid, okay? Aris, as everyone knows already, he's been helping with my other feeding missions or medical missions. He's already shared his help. And of course to Miss Merlita Wala and to Anthony Wala, her son, okay? They're also in the United States, and they've been very generous enough to help. And to all of my friends also in Singapore, because I was there, I had some shows right there at Marisa Lim's place. Please, if we could extend our help, especially I was thinking, I have 2,000, more than 2,000 as a matter of fact, on Facebook. And all we need is 3 million. Because after that, we still have to sustain some medicines or whatever after the operation. But, we can think about that later on, okay? If I have 2,000 people or friends on Facebook, for example, all we need is 1,500 each to come up with 3 million. And if we can do that, this is going to be a miracle that we can save
this little kid's life. So, I mean, if we can do it as soon as possible, that's even gonna be better because we don't know how long will it take for her to survive. And if God is right there willing to guide us what to do, and of course, I'm sure that, you know, He's been guiding this couple already for 2 years. Kaya kung itong bata na to, ginamit ako as an instrument o ang kanyang parents as an instrument para po mai-survive niya itong klaseng sakit, then kailangan suportahan po natin sila, di ba? Lalong-lalo itong mag-asawa. And I'm sure they've been doing everything already in their power para naman po talaga makakuha ng tulong sa lahat kung sino po yung mga nilapitan nila. At kailangan malaman ng taong what's happening. Kaya gusto ko, documentary ang kailangan nila makita. Kasi sometimes ang hirap. Ako based on my experiences, nag-ano na ako sa mga lately, yung mga medical mission ko na, they don't care. Wala. Pera ko lagi ang ginagastos ko hanggang sa naubusan na ako. Hanggang sa, I was advised by my yung boss ko, sabi niya, iwasan ko muna lang ang charity because it's not helping me. I'm losing my own money. Sila ang nagpapaano sa akin kasi I'm working for Better Globe. So as a matter of fact, hindi pa alam ng boss ko na meron na naman dumating. Eto na naman, di ba? Pero kasi sometimes meron tayong paniniwala na bakit hindi natin i-try? Mawala sa atin kung di ba, kung i-try natin. Kaysa ba naman na eto yung sitwasyon, eto yung opportunity, ikaw ang ginamit ng Lord, tatalikuran mo. Later on, sasabihin sa'yo ng Lord, nung andyan ako, kumatok ako. Kasi hindi mo alam na sometimes gagamit siya ng katulad niyo. Hindi ko alam na kayo pala pinadala niya sa akin, tapos tinanggihan ko. Diba? And then later on the judgment day, sasabihin niya, Mystica, ikaw ang pinagkatiwala ko. Ginamit ko ang mga tao na to para masubukan ka. Yung pala tinalikuran mo ako. Yun ang masaklap, diba? Kasi I have experienced already na marami nangyari sa buhay ko, marami na akong pinagdaanan. Maraming yung mga pagsubok, marami yung mga panahon na kailangan ko ng tulong. Walang tumulong sa akin. To the point na alam ko na babagsak and then later ang biglang may sumalo. Hindi nyo alam yun, lahat yung pagsubok. Tinitingnan ng Lord kung hanggang saan yung kaya mo, kung hanggang saan yung paniniwala mo sa Kanya. Pag binitawan mo ang Lord, wala na hope. Kaya kung minsan sabi ko, Lord, kung ito ba'y binigay mo sa akin, kung ito ba'y ikakaano rin ng ng boss ko, dahil pinagsabihan na talaga niya ako, you're losing money, you're losing your time. Dapat nakakonsentrate ako Better Globe. Ako ang na-assign na managing director. Pero ang ginagawa ko as of now, ibinubuhos ko na talaga yung time ko halos 100% sa charity foundation. Lalo na ngayon, makikita na naman nila na, why am I doing this? I am taking a big risk. Very big risk itong ginagawa ko. Kaya gusto ko documented para makita nila na this is not simple. This is not a simple task na pinapasukan ko. Baka mawala ang trabaho ko dahil itong gagawin ko, di ba? Makikita ng boss ko eh. Pero, kung kasama ko ang Diyos, di ba? Kung kasama ko ang Diyos, bahala na siya. Ganun lang naman yun. Ganun lang, di ba? Sasabihin ng Diyos na, ako nang bahala sa'yo. Yun naman yun eh, di ba? Pag nakita yung love letter, Father's love letter, tingnan niyo sa YouTube. Lahat tayo, meron binigay na role sa mundo. Doon ako naniwala. Nung nakita ko yon, sabi ko, Lord, kung ano pala ang role ko di sa mundo, kailangan palang sundin ko. Dahil ikaw pala ang, para na itinakda niya pala, kanya-kanya na tayong role sa mundo eh. Nakatakda na yon. Kahit sa among anggulo tingnan, nakatakda na yun. Kung yan ang nakatakda sa kanya, dahil yun ang binigay niyang role sa kanya. At yun din ang pagsubok na nasa atin, challenge niya sa atin kung paano natin siya tulungan, kung paano natin siya ipakita na kahit ganyan, we treat her as normal. Hindi natin pwedeng sabihin na yan, may sakit. Tapos, tayo na rin, para na rin tayong mga pilay na hindi na tayo diba? Kailangan yun ang strength natin. Binigyan kayo ng strength dahil sa Kanya. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, at kung hindi dahil ganyan nakikita natin ngayon, pati na rin kayo, siguro nawala na ng pag-asa, di ba? I-give up nyo na, pero hindi nyo i-give up. So that means to say na God exists, binigyan kayo ng lakas ng loob. Kaya,
magkaisa tayo ngayon. Kaya nga sabi ko, etong campaign ko na to, hindi na baling sabihin nila ako na, Mystica, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? I'm sure na lahat ng mga taong nilapitan ninyo, walang nagsabi na, ako nang bahalang mag-fundraising. Di ba lumapit ka dati sa akin? Hindi ko pinansin. Kasi sabi ko, my God, really, paano ko i-relate siya? Oo nga po dati. Dati lumapit ka na sa akin. Kaya sabi ko, siguro naman, hindi lang ako naman siguro ang tao pwedeng nilapitan. Mas maraming tao dyan na pwedeng tumulong. Pero lumapit ka ulit sa akin. Kung kailan pa ako, nagbibihis na, papunta doon sa work ko. Pero mas pinili ko ito, na i-focus. Pero mo, pera na yun ha. Pero bakit? Biglang nagkasakit yung tiyan ko, tapos biglang nagkaroon ng conflict doon sa ano. Diba? So, ibig sabihin, nakatakda talaga na ganito ang mangyari. So now, I have to come up with a solution kung paano natin erase ito. So gagawin ko lahat kung ano makakaya ko. Hindi ko mamasabi na maging successful or whatever, pero hanggat andyan yung paniniwala ko, hanggat andyan ang hope ko, and I will know na kung sakali man na maiano natin in the right way, I'm sure na ma-erase natin ito. Wala namang imposible sa mundo, di ba? If there's a will, there's a way. Yun ang paniniwala ko. So, tulungan nyo ako, di ba? Siya ang project director ko. Siya yung tumutulong kung paano yung ano namin. I'm sorry. Then tayo, usap tayo, baby, ha? Sige na. Okay, nandito po tayo ngayon sa bahay po ni Baby Hannah at yung kanyang mga magulang ni si Miss Marie Angela at si Richard. Ang kalagayan po ni Baby Hannah po, mga kaibigan, is hindi po siya simple. Para na kung iisipin po natin, ang hirap po sa isang 2 years old na bata magkakaroon ng ganun. Mami, ano po yung, paano niyo po nalaman na may sakit po si baby? Bali po nung 2 months old po siya, nagpapabaksin kami sa center. Napansin po ng midwife na iba na po yung dilaw niya. Sabi po at the age na dapat wala nang paninilaw sa kanya. Or baka daw po kasi kaya madilaw may problema. Kaya po yun, nagpa-check up po ulit kami. And then sinabi ko po dun sa doctor na gano'n, nagsabaw po kami ng mga laboratories. Tapos dun po nalaman na yung sakit niya pala ay biliary atresia po. Biliary atresia means ano po yun? Anong klase? Sakit po sa atay. Nag-damage na po yung atay niya. Tapos yung biliary atresia daw po kasi yung abdo na hindi nabuo. Kaya po tinawag na biliary atresia. Okay po. So, yung pagkakaroon po niya ng sakit, ay, bali, ano naman po mga, aside from sa kulay po, ano pong nangyayari na? Nakita ko sa mga ibang picture, lumalaki yun siya. Opo, kasi po dati po, yung pupo niya pala, hindi namin napapansin. Napansin ko, kaya lang hindi po ako aware sa ganun na sakit. Kaya yung pupo niya kasi kulay puti, dapat po kasi may color daw po yellow, dapat po ganun. Pero hindi po namin kasi alam na isa po pala yung sa signs na ganun na may sakit po siya sa liver. Yun po yung mga napansin namin. Tsaka nga po yung mata niya, madilaw po. Tapos yung ihi niya, color tsaa. Color tea. Brown. Opo, ma-brown talaga. Sobrang ma-brown. Tapos nung tinanong ko lang po yung doktor, ang sabi ko kagad po sa vitamins na iniinom niya, hindi mo lang po naging aware na magpa-laboratory, mga ganun. Ayun nga po, napansin ko rin po kanina, habang kausap ko si baby, meron na siyang tahi. Patingin pa natin ng tummy, baby. There po, makikita niyo po, meron po siyang isang mahabang tahi. Imagine na 2 years old po na bata, magkakaroon ng ganyang kahabang. Ano pong, bali, eto po, na-operahan na po siya. Na-operahan po siya. Yan po yung tinatawag na Kasai procedure. Yan po yung parang paunang lunas sa kanya para po hindi lumala yung kondisyon niya. Kasi po pag hindi po siya na ganyan, yung kondisyon na po talagang, ano na po, parang lamya-lamya na tapos, madalian na po talaga noon. Ay kung wala po talagang pondo na malaking tulong po yung naging Kasay sa kanya kasi may time po kami para mag-produce ng, kung makahanap kami ng pera. Ngayon po, continuous po yung medication. Continuous pa rin po. At ang kinakailangan pa po natin gawin ay magkaroon po ng liver transplant. Opo, liver transplant daw po. Pag pupunta nga po kami ng doctor, check-up niya, inaagad kami ng doctor kasi sabi niya, mas okay yung ganyang kondisyon na ma-transplant siya kasi yung recovery po mas mabilis.